Ngayong patuloy pa rin ang tumitinding init ng panahon, makakapanayam natin si Department of Health Spokesperson Assistant Secretary Dr. Albert Francis Domingo. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga po, Ma'am Susan. Good morning sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. Yes, ASEC, good morning po. Nako na, ASEC, napakatindi ho ng init. Kumusta ho ang monitoring ng DOH sa mga heat-related cases sa mga ospital? Ano-ano ho mga sakit ang karaniwan ngayong matindi po ang init ng panahon? Opo, thank you, Ma'am. Sa ating latest na monitoring, up to the period of around mid-April, meron po tayong 34 na mga kaso ng heat-related illnesses na ating natala sa mga ospital nationwide. Ang ibig sabihin natin sa heat-related illness ay pwede yung heat stroke, heat cramps, or heat exhaustion. Yung pinaka-delikado po dyan yung heat stroke na nawawalan ng malay. Pero sa aming record so far, mukhang hindi heat stroke yung mga nangyari. Malaking bulto sa 34 na ito ay 27 mula sa isang grupo na na-monitor namin na nag-street dance. So sabi nga namin is, uulitin natin yung paalala natin na mula 10 o'clock ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, medyo pipiliin po natin dapat yung ating mga aktibidades. Ang mga kilos tulad ng street dance or any other physical activities na talagang tataas yung temperatura ng katawan natin, medyo iwas-iwas muna tayo. ASEC, bilang kayo po isa naman, Doktor, pakipaliwanag nga po sa ating mga tagapanood, gaano ba kadelikado yung heat index na 40 hanggang 50 degrees. Saan ho ba maihahambing yung init na 48 degrees Celsius na naitalang heat index kahapon? Opo, so sa usaping gaano kainit ba ang temperatura pag sinabing 40, 48, tandaan po natin na ang temperatura ng katawan ng normal na walang lagnat ay 37. So pagka sinabing 48, medyo mas mainit. So magbigay tayo ng halimbawa na mas mainit. Ang kumukulong tubig ay 100. So sobrang taas naman nun. Pero ang kape, typically nasa mga 50 to 60 degrees. So isipin po natin na yung paligid ng katawan natin parang nababalutan ng kape na hindi na gaanong mainit. Yun siguro yung pinakamalapit na paghambing sa 40 to 48 degrees. ASEC, ano ho ba? Halimbawa po, paano mo malalaman na ikaw ay baka may heat stroke ka na, nahi-heat stroke ka na? Di ba, may isa parang, di ba, parang hindi naman yata ganun yung agad na parang, oy, na-heat stroke, baka nangyayari na, saka mo palang nararamdaman. May ulat ho kasi na sa isang lola dyan sa Dagupan na nag-cardiac arrest daw dahil sa matinding init. Ano ba yung mga sintomas, mga palatandaan na ikaw ay posibleng nahi-heat stroke na? Sige po, tama po yung sinabi nyo, no, na hindi yan biglaan. No? Isa yung spectrum, ibig sabihin, nagsisimula sa magaang na sintomas, pabigat ng pabigat. Nagsisimula yan sa tinatawag na heat cramps, parang namumulikat yung katawan natin sa bandang tiyan, sa mga legs natin. Tapos kapag hindi siya naagapan, tuloy-tuloy yung exposure sa mainit na paligid, nagiging heat exhaustion to. Yung heat exhaustion is parang ang pakiramdam, kakaibang pagkapagod. Hindi siya yung tipong typical na sanay tayong pagod. Parang iba talaga, para bang ang bigat ng katawan. And then yung sinasabing heat stroke, nawawalan na ng malay. Parang inaantok-antok na akala natin ay antok lang, pero talagang hindi natin mapaliwanag na dahil talaga sa init. Anong pinagkaiba dun sa sinasabi na heart attack? Meron kasing heat influence. Pag sinabing heat influence, pag tumaas kasi ang temperatura ng paligid, yung mga sakit tulad ng high blood pressure na nagiging sanhi ng atake sa puso, pwede yung maimpluwensyahan. Pero hindi yung heat stroke. Opo, yun. Ay, kaugnay naman sa dito sa, ito pa, rabies. Nahihirapan po yung ilang lokal na pamahalaan na makakuha ng bakuna kontra rito, di ba? Parang sabi nga, dapat alam mo kung anong nearest hospital ang meron nito mga anti-rabies. Paano ba sila matutulungan ng DOH? Opo. Ma'am Susan, nag-monitor kami, no? Tinignan namin yung sitwasyon ng bakuna sa rabies. Una, ipaliwanag natin ng mabilisan sa ating kababayan na meron kasing dalawang uri ng bakuna laban sa rabies. Yung una ay bakuna para sa tao, yung ikalawa ay bakuna para sa aso o bakuna para sa hayop. So parehong importante po yun dahil yung bakuna para sa tao kadalasan binibigay kapag nakagat na or nakalmot or nadilaan yung sugat. Pero ang rabies prevention and control, mas importante yung pagbakuna sa mga hayop.
Now, pagdating po sa bakuna sa hayop, ang may hawak po niyan is ang aming mga kasamahan sa Department of Agriculture. Kasi kahapon, nung una namin na-pick up yung balita na may kulang sa bakuna sa rabies, nagulat kami dahil sa aming pagkaalam, yung bakuna para sa tao, okay pa. And then, nag-check kami historically, si Agriculture Secretary Laurel was actually, and sinusuportahan namin siya, no? He was very categorical in saying a few weeks ago na sila ay humihingi ng dagdag budget mula sa ating Kongreso for next year para bumili ng dagdag na bakuna para sa aso. So tingin namin baka yun yata yung nangyayari. But if we do monitor na may kulang na bakuna sa side ng tao, definitely kikilusan namin yan kasi maaaring distribution issue lang yan. Okay. Naku, maraming salamat naman po sa ganyan mga assurance. Maraming salamat po, DOH Spokesperson ASEC Dr. Albert Francis Domingo. Magandang umaga po sa inyo at ingat po kayo. Salamat po at magandang umaga. Ingat po kayo. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.